Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Buljakan, si Maharlika ito, 19 minutes ago. Sabi niya, Japanese senior researcher sa United Nations Human Rights Council nanawagan ng pagpapalaya kay Duterte. Geneva, Switzerland. Nanawagan ng isang international researcher sa United Nations Human Rights Council para sa agarang pagpapalaya ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na umano'y patuloy na nakakaranas ng paglabag sa karapatang pantao. Sa kanyang pahayag noong March 11, 2026, sa panahon ng General Debate on Human Rights Council, nagsalita si Shunichi Fujiki, kinatawan ng International Career Support Association at senior researcher ng International Research Institution of Controversial Histories. Ayon kay Fujiki, eksaktong isang taon na mula nang umano'y hindi makatarungang maaresto si Duterte sa Ninoy Aquino International Airport sa Manila noong March 11 ng nakarang taon. Mula noon, aniya, patuloy na nakaranas ng human rights violations ang dating Pangulo. Iginit ng Japanese researcher na kahit sa ilalim ng international law, hindi umano makatarungan ang pagkakadetine kay Duterte. Dagdag pa niya, wala pang nagaganap na paglilitis sa loob ng Pilipinas, kaya't kinwestiyon niya ang pakikialam ng International Criminal Court sa kaso. Ipinaliwanag ni Fujiki na sa prinsipyo ng international law, ang mga international na institusyon tulad ng ICC ay dapat lamang makialam kung hindi na kayang resolbahin ng lokal na sistema ang justisya sa isang kaso. Dahil dito sinabi niya na ang hakbang ng ICC ay maituturing na hindi nararapat na pakikialam na sa soberanya ng Pilipinas. Sa parehong pahayag, binanggit din ni Fujiki na ginagamit umano ng kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang sitwasyon upang tapusin ang karera sa politika ni Duterte at ng kanyang pamilya, na ayon sa kanya ay nananatiling may malakas na suporta mula sa publiko. Giit pa ng researcher, hindi dapat dinadala sa International Criminal Court ang ganitong uri ng usapin at ito ang dahilan kung bakit patuloy siyang nagsasalita sa mga international forum upang magbigay ng kamalayan sa isyong ito. Sa kanyang pagtatapos, sinabi ni Fujiki na ang kanyang layunin ay mapansin ng pandaigdigang komunidad ang umano'y kawalan ng katarungan sa nangyayari sa dating Pangulo ng Pilipinas. Wow naman! Ang galing! Salamat po, Mr. Fujiki, sa inyong malasakit sa aming minamahal na Tatay Digong. Maraming nagsasabing ganito. Kaya lang, sabi nga ni Sasruganto Sasot, ang ICC kailangan nila ng katulad ni Tatay Digong para ma-maintain ang kanilang pundo, suporta sa iba't ibang bansa na member nations nila. Kasi kung walay Tatay Digong doon, baka maputulan na sila ng suporta. Kailangan nilang magpakitang gilas. Kaya nandyan. So, hindi, history will judge. Malalaman at malalaman din. Konting panahon na lang. Dahil itong ginawa nila sa ating Tatay Digong ay talagang kasuklam. Ano pa? Undescribable. Yung tao na nagsasabi noon na maraming naitulong sa kanya ng mga Duterte. May mga pahayag ng Pangulo yan eh. Where our family is so grateful to our good friend, loyal friend. Ano? Forever kaming magtanaw ng utang na loob sa pagpapalibing sa aming ama. Tapos nung election nung 2022, alam nilang hindi sila mananalo. Kaya lumapit sila sa mga Duterte, nagpatulong. At itong si Mayor Inday Sara noon, nabudol nila, binudol ni Senator Amy, naniwala at tinulungan, kaya nanalo ang presidente. Ngayon, na nagpresidente na siya, siya na ang nagkanulo. Siya na ang nangulo sa group effort para mapakulong ang ating Tatay Digong. Napakasakit talaga. Kailang tanggapin na lang natin ang nangyari dahil wala natin magagawa. But God is in control. Ako, araw-araw kong pinagdarasal ang ating Tatay Digong
na makabalik siya ng buhay. Ang aking timeline, panalangin sa Diyos, makabalik ang ating Tatay Digong sa 2028. Masaksihan niya ang pag-upo ni BP Sara sa Malacanang. Wala pong imposible sa Diyos. So, salamat. Again, Mr. Fujiki, Japanese International Researcher sa United Nations, nagsalita.